Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyong Agon na ngayon ay nasa bahagi ng Hinatuan, Surigao del Sur. Makakapalim natin ngayong umaga si Anak Loren Horda, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po din po, Sir Anjo. Gandi po sa ating mga taga-subaybay. Ma'am, posible po bang lumakas ang bagyong Agon? Tsaka gaano po kalakas na ulan ang dapat paghandaan ng ating mga kababayan? Yes po, Sir Anjo. Sa ngayon, nasa tropical depression category po ito at dahil nga nasa karagatan, hindi po natin alis ang posibilidad na ito po ay mas lumakas pa. So sa ating pagtaya po, habang papalapit po siya dyan sa bahagi po ng Eastern Samar, ay mananatili po itong nasa tropical depression category. Pero kapag mas malapit na po siya sa may Bicol region bukas ng hapon or gabi, ay posible pa rin po itong lumakas into a tropical storm. At habang papalayo po ito o papalabas na ating area of responsibility, ay posible pa rin po itong umabot sa typhoon category. Ano po yung mga lugar na tinutumbok at tutumbukin ng bagyong Agon? Base po sa ating latest track ay posible po itong tumama din o magkaroon po ng close approach or landfall scenario sa bahagi po ng Eastern Samar. And then pagkatapos po nun ay mag-emerge po ito dyan sa may coastal waters ng Bicol region bago po siya lumiko o mag-recurve po palayo ng ating bansa. Yung chance po ba nito na mag-landfall, mataas po ba? O inaasahan din po na lalabas din po ito ng PAR? Yes, Sir Anjo. So medyo ngayon po nakikita natin na hindi po talaga natin na maaalis yung possibility na ito po ay mag-landfall sa may Eastern Samar dahil nga sobrang lapit po nung track po natin doon sa area po na yon. Kaya or kahit hindi man po ito mag-landfall, inaasahan po natin na magdadala pa rin po ito ng malakas na mga pag-ulan sa Eastern Samar pati na rin po sa Bicol region dahil nga po yung rain bands po nito o yung kanyang yung rain bands nga po nitong bagyong si Aghon ay lalapit po sa Bicol region tsaka sa may Eastern Samar. Miss Ana, para po sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, mararamdaman po ba ang epekto ng bagyong Aghon? Yes po, dito po sa atin sa Metro Manila, posible hanggang bukas may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayo naasahan sa hapon at sa gabi. Dala pa rin po ito ng mga localized thunderstorm. Pero pagsapit po ng linggo hanggang Lunes, asahan naman po natin na makakaranas po tayo dito sa Metro Manila ng makulimlim na panahon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Ito ay posible po dahil sa trough o yung extension ng mga kaulatan nitong bagyo pong si Aghon. Miss Ana, last question po, bilang nagkukulang na po ang tubig sa ating mga dam, mas lalo na po sa Angat, posible po bang ulanin yung watershed? Yes po, yung Angat Dam naman po ay posible pa rin po makaranas sa mga isolated na mga pag-ulan pero hindi po natin naasahan na itong bagyong si Aghon ay magdadala po ng direktang epekto po doon sa bahagi po ng Angat Dam. Maraming salamat, magandang umaga po, Miss Ana Loren Horda, weather specialist ng Pag-asa. Salamat po, magandang umaga. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.